Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banal na hapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkulob mong lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng Pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong sa Motrasya at kinabukasay sa Neapolis. Mula rooy nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog, sa isang puok na inakala naming dakong panalanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga Thyatira, at mangangalakal ng mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at mga kasambahay niya. Pagkatapos sinabi niya, "Kung ituturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin." Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin mapahindian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo.
Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginoon ay purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nga pagpakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpupuri sa Panginoon ay bayang magsigawan, ang tatanggap ng tagumpay ay kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang alagad, ngunit ang patnubay ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya'y magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko na ito sa inyo upang huwag kayo mawalan ng paninalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila maalaala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po. Sabi sa isang awitin, hindi ko alam ko si Diana Ross o si Barbara Streisand ang kumawit. Yung when I think of home, I think of a place where there is love overflowing. Sino ba doon sa dalawa kumanta? Kasi I think title nun is Home. When I think of home, I think of a place where there is love overflowing. Baga, ang bawat tahanan natin, bahay natin, ay lugar kung saan nag-uumapaw at punong-puno ng pagmamahal. At dahil ito'y punong-puno ng pagmamahal, ito'y lugar kung saan ay makasusumpong tayo ng panibagong lakas, panibagong inspirasyon, panibagong karanasan tungkol sa buhay. Mga kapatid,
Sa ating pong unang pagbasa mula po sa Gawa ng mga Apostol, ay ating natunghayan ang patuloy na paglalakbay ni Pablo at Bernabe sa kanilang patuloy na pangangaral tungkol sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoon. At kadalasan na pupunta nila yung Macedonia. Macedonia isang malaking lugar na binubuo na iba't ibang mga bayan. At dito ay nakilala niya ang isang babaeng nagngangalang Lydia. Isang nagtitinda ng purpura, businesswoman, at binuksan ng Diyos ang kanyang kaisipan, kanyang kalooban, kung kaya siya nagsimula sumampalataya sa ating Panginoon, kung kaya siya ay nagpabinyag. At matapos ito ay hiniling niya sa mga apostol na manatili sa kanyang tahanan. At dahil sa kanyang pamimilit, pumayag naman ang mga apostol. Ito sa lugar ng Tiatira, sa lugar ng Filipos. Sa katunayan, mga kapatid, sa mga sulat ni San Pablo, isa sa mga madalas na sinusulatan ay mga taga-Filipos sapagkat napakaganda ng kanyang naging karanasan sa mga Kristiyano sa Filipos. At isa na nga dito ay si Lydia. Para sa kanya, ito yung parang home base niya sa kanyang missionary work. Hindi man po siya siguro madalas makapunta doon, pero sa tuwing naaalaala niya ang kabutihang naranasan niya sa mga taga-Filipos, feeling niya parang nauuwi siya sa kanyang tahanan. Feeling niya ito'y nagbibigay sa kanyang lakas at inspirasyon upang magpatuloy siya sa gitna ng mga paghihirap na maring naranasan niya, sa gitna ng mga pag-uusig na naranasan niya. Kumbaga, itong Filipos ay naging home base ni San Pablo at gayon din ng iba't ibang mga apostol. Ngayon, sa Ebanghelyo po na ating napakinggan, muli si Jesus ay nagsalita tungkol sa kanyang mga alagad, tungkol sa mga pag-uusig na mararanasan nila. At isa na dito ay yung sila ay palalayasin sa mga sinagoga. At alam naman natin sa mga Hudyo, ang sinagoga ay tinatawag nilang spiritual home base nila. Ang sinagoga ang tinatawag nilang spiritual home base ng mga Hudyo sapagkat dito ay napapakinggan nila ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Dito sila ay nananalangin. Pero ito yung mararanasan nila, sila ay palalayasin sa mga sinagoga. Bagamat nung unang panahon, wala pang maituturing na structured church o struktura ang simbahan. Ibig sabihin, yung mismong pinaka-bahay dalanginan, ang nagiging spiritual home base nila, hindi yung mga katakumbas, kundi yung bawat pagdiriwang ng banal na misa. Kaya nga kahit saan sila magpunta, kapag meron silang pagtitipon, ito yung nagiging spiritual home base nila. Hindi lang yung lugar, katulad ng mga katakumbas o mga bahay na lihin nilang pinagdiriwang Eucharistia, bagkus yung mismong pagdiriwang ng paghahati ng tinapay ang nagiging spiritual home base ng bawat Kristiyano. At ito mga kapatid, ang magandang paalaala sa bawat isa sa atin. Lahat tayo, hindi masiguro makaranas sa mga pag-uusig, katulad ng naranasan ng mga unang Kristiyano sa kamay ng mga kaaway, pero lahat tayo nangangalay. Lahat tayo napapagod. Lahat tayo may mga alalahanin at mga dalahin sa ating buhay. At sana sa mga ganitong pagkakataon, makasumpong tayo ng panibagong lakas at inspirasyon sa may tuturing nating spiritual home base ng bawat sa atin. At yan walang iba, kundi ang mga simbahan. At lalo tigit, ang pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Harinawa sa bawat pakikibahagi natin sa pagdiriwang na Eucharistia, ito'y magbigay sa atin ng lakas at inspirasyon. Yung tipo bang pagpasok natin sa simbahan, ang dami-dami nating mga alalahanin sa buhay, parang ang bigat-bigat ng pakiramdam natin. Pero matapos tayong makapagdasal, pagkatapos nating manahimik, pagkatapos nating mapakinggan salita ng Diyos at matanggap
ang Panginoon sa banal na komunyon, may panibagong lakas na mararanasan ng bawat isa sa atin na mula sa biyaya ng Diyos. Isang bagay pa na nais kong pagtunan natin ng pansin sa umagang ito ay yung sinabi dito ni Jesus na susuguin siya sa inyo ng buhat sa Ama at siya magpapatotoo tungkol sa inyo at kayo rin magpapatotoo tungkol sa akin. Alam niyo sa kasaysayan ng simbahan, makikita natin dito parati yung kahalagahan ng gampanin ng mga babae. Yung kahalagahan ng gampanin ng mga babae. Mula kay Maria at kay Elizabeth na natuwa sa pagsilang ng manunubos, mula sa mga babae na naging tagasunod ng ating Panginoon, mula sa mga babae na naging unang saksi ng kanyang muling pagkabuhay, mula kay Lydia na naging masugid na taga-suporta ng mga apostol, makikita natin dito na sa ministeryo ng simbahan, sa buhay ng simbahan, napakalaki ng gampaning ginagawa ng mga kababaihan. Sila yung sila yung talagang nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoon. Kaya hindi nakapagtataka mga kapatid na sa buhay ng simbahan, napakaraming mga kababaihan ang naglilingkod sa mga madre. Kung titingnan natin, mas marami yata yung kongregasyon ng madre kaysa sa kongregasyon ng mga pari. Maski naman sa pagsisimba, higit na nakararami ang bilang ng mga kababaihan. Maski man lang naglilingkod sa simbahan, napakarami pa rin mga kababaihan na naglilingkod alang-alang sa ating Panginoon. Napakalaga na nagiging panin ng mga kababaihan sa kasaysayan ng ating nasimbahan at sila'y may tuturing nating patuloy na nagiging kamanggagawa ng ating Panginoon sa paghubog una ng kanilang mga anak. Kasi kung titingnan natin, sa karanasan natin sa pamilya, sino nagtuturo sa atin ng panalangin? Di ba kadalasan po yung mga nanay natin, mga lola natin, yung mga laki sa lola diyan. Di ba may sinabi mo, ikaw ay laki sa lola, madalas ikaw ay sinasama sa pagsisimba. Kung araw-araw nagsisimbang yung lola, araw-araw nasisimba ka rin. Baski naman sa maglilingkod sa simbahan, karamihan ay kababaihan. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos sa biyaya ng mga kababaihan na patuloy na naglalaan ng kanilang oras sa pagpapatotoo tungkol sa ating Panginoon. At lalo tingit yung pagdiriwan ng banal na misa, tayo tinipon na mahal na Birheng Maria upang tayo ilapit sa kanyang anak na si Jesus. Mga kapatid, sa buhay natin, sa paglago natin sa ating pananampalataya at pagkakaroon ng panibagong lakas at inspirasyon sa buhay, mahalaga na magkaroon tayo ng spiritual home base. At iyan ang bawat pagdiriwan na banal na misa. At isa sa mga may tuturing nating spiritual home base natin ay ang ating mga ina, ang ating mga lola, na unang nagmulat sa atin tungkol sa ating pananampalataya, na unang nagturo sa atin tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Panalangin ng bayan. Marami ang nagpapatotoo sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang buhay. Dahil sa kanilang halimbawang nagdudulot ng inspirasyon sa atin. Tumawag tayo sa Diyos na ating Ama at sabihin natin sa Kanya, Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo.
ang mga pinuno ng simbahan, naway walang patid na magsikap sa paghahatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi sa kasalanan sa mga taong may pusong tapat na naghahanap sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga politiko at mga taong tinitingala sa larangan ng politika, naway maging mga kasangkapan ng katotohanan ni Kristo sa pamamagitan ng marangal nilang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong mga maging saksi kami para sa iyo. Ang mga pagsubok na dinaranas natin araw-araw, naway hindi magpahina ng ating loob at sa halip ay magpalago ng ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masigasig sa kanilang mithiin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapanatagan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang intensyon pasasalamat ng ating mga tagapagtaguyod sa karangalan ng mahalabiren ng Flores, Angelita Talyara, Annabel Bondok, Generosa Bondok, Victoria Bondok, Francisco Fabian, Clarita Polintan. Kaya hindi na mga kasapit ng lay ministers sa pamunan ni Brother Manuel de Jesus, kaya hindi sina Lenny Torres, Shirley Navarro, Fanny Sandoval, Gloria Katahan, Jocelyn de Jesus, Marina Bondok, Judy Ann Bisacas, Terry Marbolin, Ebing Francisco, Jenny Manansala, Irene Alabastro, Marilo Libaw. Kaya hindi nang bumubo ng konfradiya ng Birhen ng Lourdes sa pamunan si Sir Fortunata Galang. Kasama rin sina Api Cervantes, Luisa Baluyot, Yoli Vivar, Fe Francisco, Maylin Manquil, Apol Jacinto, Agueda Santos, Sheila Merino, Pasing de Leon, Imelda Usi, Annalyn Galang at Bernadette Legaspi. Sama rin natin sa ating pananalang na pasasalamat din na Alex at Amy Centeno Stolentino at pamilya para sa natatayang kahilingan ni na Ivy Cristel Tacorda, Gabriel Antonio Relevo at Shona Recaccio. Para sa nagdiriwan ng kanyang kaarawan, Raymond Maningas, para sa maagang paggaling ni Lydia Magboo, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Orlando Regalado, Amelia, Clarita, Reynaldo, Simplicio, Manuel, Dolores, Bernardino, Rosenda, Marcelina, Romulo, Aniana, Rogelio, Gloria, Susana, at Crispino. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama, pagkalooban mo kami ng karunungan at katatagan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu upang kami maging malalakas at matatapat na saksi sa iyong pag-ibig sa bawat yugto ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay niyo sa sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay niyong anak na nilubong aming katuwa ngayon, ay papagbungay mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas na Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kayo'y pinagdiriwang ang pagkain ng Mesiyas sa maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan na anak mo sa krus sa bayubay handog na pag-ibig na walang kapantay. Itong paghain ganap mong kinalugdan, itong nilunggati ng dating pag-aalay. Abong sariling anak mong si Jesus inihain sa iyo upang kami matubos. Siyang damban at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel, pagsisiawit ng papuri siya ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hilawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para makayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri si Karalang Almos sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin mo nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawala. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya
At huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be Peace with be you. with you po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin na iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa pagiging ng pangmagpakailanman. Ipagkulob mo kami maluwalhati makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa. Humayo tayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.